paano mag-recruit, etc., yung brain mo, magkakaroon ng panibagong wiring para doon sa pinag-aaralan mo. Until such time, it becomes automatic. Tingnan mo, di ba, pag nag-aaral ka ng typewriting, ang tagal nung una. Yung para dito sa left side na type, ang pang-type mo, yung right. Pero, as time goes by, sa practice mo, nagiging, nakakabisado mo na yung keyboard. Until such time, kaya mo na mag-type. Until such time, hindi mo na tinitignan yung keyboard, yung tinitype mo na tinitignan mo. Ang especially amazed ako dyan sa LTO. Pag nag-renew ka ng lisensya, tikin mo na sa LTO kung ano-ano ginagawa. Pero pag kinuha mo yung registration mo, tama eh. Ang galing. O ano-ano ginagawa niya habang nagtatype. Ang galing. Pero amazingly, paano nila nagagawa yun? Kasi it becomes automatic already. Kasi nga, yung brain, gumawa siya ng panibagong wiring for that until such time, it becomes automatic. Ganun din sa aim. Sa kaka-training mo, tapos sa kaka-invite mo, darating ang panahon, it becomes automatic to invite. Na kahit katabi mo sa jeep, nire-recruit mo. It becomes automatic. Dati natatakot ka pa eh. Dati alisin mo pa yung relo mo para lang may matanong ka nung oras na kaya, para may opening ka. Pero pagka natuto ka, kapal na ng mukha mo, kahit ano na ginagawa nung kahit ano na yung ginagawa ng katabi mo, nire-recruit mo. May makatabi ka sa food court, nire-recruit mo. It becomes automatic. May masalubong ka sa galeria, ngumiti sa'yo, ngumiti ka, tapos siya. It becomes automatic. Ang lahat ng bagay, scientifically explained, lahat ng bagay sa una lang mahirap. Kaya kung mahirapan ka sa aim, it's okay, bago ka pa lang eh. Ang gusto ng Pilipino, madali agad sa una. Hindi pwede. Kaya kung tatanungin mo ako, sir, mahirap ba? Oo, kasi bago ka eh. Pag automatic na sa'yo, madali na. Pero bago maging automatic, hirap muna. Ang hirap. Kasi again, yung brain mo, nag-develop ng panibagong neural pathways for the new skills. Pangalawa, meron yung brain na tinatawag na mirror neuron. Sabihin nyo, mirror. Mirror neurons, kaya niyang kopyahin parang salamin kung ano yung nakikita niya parati. That explains why pag uwi nyo minsan, tingin mo sa kisame, bilog-bilog. Diba? Tingin mo sa kaopisina mo, global package. Hindi mo nakikita yung mukha, nakikita mo GP. Mirror neurons, ibig sabihin yun, yung capacity ng brain na mapag-aralan, matutunan, makopya, lahat ng nakikita niya, lalo na yung lagi. Kaya nga, di ba, makikita ninyo, sabi nga nila, tayo po ay reflection ng environment natin. Kung ano yung nakalakihan mo, yun ang reflection mo. Kasi nga, meron tayong mirror neurons na nakokopya natin kung ano lagi natin nakikita. Kaya pag sa environment mo, lumaki ka na laging nagmumura kasama mo sa bahay, paglaki mo, palamura ka rin. Napaka-simple sa'yo nung kada statement mo na lang may PI sa dulo. Kasi yun yung nakalakihan mo environment. So, in other words, yung skill set, madali ito eh, kasi napapag-aralan lahat ng bagay. And just putting it into action equals success. Ang mahirap sa tao yung baguhin yung mindset. Kasi dito sa mindset, nandito yung tinatawag na programs mo. Programs, nandyan yung belief, nandyan yung paradigm, nandyan yung patterns mo. Mahirap baguhin to kasi, unang-una, kinakalakihan na natin. Marami tayong wrong programs eh. Wala tayong tiwala sa sarili natin. Programming natin, na lagi natin inisip, ang buhay, linya-linya. Yan, mga ano yan eh, self-limiting belief. Marami tayong nilagay sa sarili nating self-limiting belief. Ano yun? Mahirap kumita ng pera. Kasi narinig mo ng bata ka. Pag umuwi nanay at tatay mo, hirap kumita ng pera. E bata ka, paano ba malay mo sa pera? Kaya nung nakalakihan mo, tingin mo sa pera, very scarce. Kaya meron kang scarcity mentality. Iniisip mo ang hirap, ang buhay na, hirap ng buhay. Na mindset kang hirap ng buhay. Kaya nung paglaki mo, tingin mo sa buhay, mahirap. Programming yun. Oh, ang buhay, swerte-swerte lang. Isipin mo yung program na yun. Eh di kawawa naman yung malas. Di ba nakuha niyo ba yun? Alam mo, ang buhay, swerte-swerte lang.
Alam mo gagawa ng swerte at malas, ikaw din. Kasi kung gumawa ang Diyos ng malas at swerte, unfair naman niya, ba't siya gumawa ng malas? Eh di ba sabi, everybody's created equally. Pareho lang. Kaya kung isipin mo malas, ang buhay malas lang, if that's how you treat life, then ladies and gentlemen, you're not in control of your life. If you want to become successful financially, you have to take control. Tonight, madami tayong mindset, madrama sa buhay. Dahil natin drama. Mahirap lang kami. Drama. Dahil kami ng mahirap. Nakaukit na sa mga palad namin pagiging mahirap. Pag tinanong mo, paano mo nasabi? Tingnan mo nakaguhit o letter M. Mahirap. May M ang palad. Pwede mo naman isiping mayaman, bakit mo iniisip mahirap? Alam mo, malas talaga ako. Malas, ay ito, letter M, malas. Nakuha niyo ibig sabihin, self-limiting belief yung mga yun. Yung narinig natin na mahirap ang buhay, etc. That money is scarce, hirap kitain. Na ang pagyaman may pinipili, na ang pagyaman hindi para sa lahat ng tao. Self-limiting belief yung, kontento na ako. Ayan. Maraming tao magsasabi, gusto ko na simpleng buhay, kaya ayoko yumaman. Sa loob-loob ko, hindi niya alam mas simple mayayaman. Alam niyo ba na mas simpleng buhay na may pera kaysa walang pera? Kasi pag may pera ka, siyempre pag may pera ka, may katulong ka sa bahay, may yaya ka. Pagising mo sa umaga, luto na pagkain. Simple. Pag wala kang yaya, pagising mo, ikaw pa magluluto. Komplikado. Pag may pera ka, tuition ng mga bata, cash. Simple. Pag wala kang pera, promissory, no? Tama, mali? Pag wala kang pera, maghihintay ka ng sale bago mamili. Eh pag dumating ka sa sale, Mega Mall, Galleria, pag dumating ka, hapon na, sa 3-day sale, yung size ng sapatos mo, ubus na. Komplikado. Pag may pera, kahit di sale, mamimili ka. Pag wala kang pera, pag may pera ka, masakit likod mo, pamassage ka, daming spine. Pag wala kang pera, tiisin mo na lang. Komplikado. Are you getting me? Maraming nagpapahirap sa Pilipino dahil sa mindset. Mindset natin, ang hirap ng Pilipinas. Alam niyo ba kung ano nangyayari sa atin? Meron tinatawag na massive consciousness. Kung ano yung consciousness ng karamihang tao, yun ang nangyayari sa bansa natin. That's why kung ang massive consciousness is mahirap ang buhay dito, walang pera sa Pilipinas, magiging OFW, wala nang pag-asa Pilipino, ay traffic, grabe, mga politician magnanakaw. Kung ano yung inisip mo, yun ang na-attract mo eh. Eh pare-pareho tayo ng iniisip tungkol sa gobyerno. So pare-pareho tayo nagpapalubog sa bansa natin. So ang tawag doon, massive or general consciousness. So papalitan mo yung mindset mo because for success to happen, change must happen first. Otherwise, hindi mangyayari yung success. If you want to change your life, if you continue what you've been doing, and if you never change that, guess what? You will have the same life over and over again. Kaya nga sabi nila, di ba? Ang laging sinasabi sa success, di ba? If I do what I always do, I will always get what I've always got. So you have to change. Kaya, baguhin mo. Kung dati napaka-negative mo, gagawin mo ng positive yung sarili mo. Kung dati hindi ka friendly, you have to be friendly. Kung dati wala kang tiwala sa sarili mo, start having the trust and confidence about yourself. Kung dati mahihain ka, start gaining that confidence to talk to people. Kung dati lagi mong pinuput down yung sarili mo, this time hindi na pwede. Kung nakikita mo dati mahirap ang buhay, no. Dapat i-change mo na yung mindset mo. Masarap ang buhay. Kasi kung iniisip mo lagi mahirap ang buhay, ang ibabato sa'yo, puro hirap. Pero pag iniisip mo may pag-asa, masaya, abundant, yun ang mangyayari sa'yo. If you think of disease every day, magkakasakit ka. Subukan mo, 10 days lang, isipin mo, may cancer ako, may cancer. Isipin mo yun, 10 days lang. Okay, everyday, pagising mo sa umaga, i-recite mo to. Ano naman kayang kamalasan ng mangyayari sa akin? Do you think ano mangyayari sa akin? So, ikaw ang creator ng buhay mo. Ikaw ang naggumagawa ng buhay natin. Kaya, papalitan mo muna tong mindset kasi maraming mali dyan eh. Mahirap yan kasi unang-una, yun yung kinalakihan natin. Yun yung narinig natin. Hindi ka naman pwede makapili ng parents mo. Di ba?
Diba, pag nagkakamali ka ng bata, bobo, may bata ka pa. Lalo na pag bata ka, tapos personal authority nagsabi sa'yo, wala ka pang filtering mechanism para tanggapin o hindi. Tanggap lang lahat yun, hindi mo ma-reject. May nasabi, nagkamali ka, bobo. Pagdating mo sa school, nasabi ako pa ng teacher, tanga, bobo na, tanga. Nakuha niya ibig sabihin? Yes! Kaya lumalaki na ang daming mga program. Ang mind para siyang computer. Kung ano yung na-install sa kanya, ganun siya lumakad. Ang tawag doon program. Eh karamihan ng program may virus. Kinokorrupt. Kaya ang swerte nyo, nasa AIM Global kayo kasi nare-reformat ang utak. Marami pa tayong social conditioning. Na-condition tayo because human as we are, ang tawag sa atin social creatures. When you say social creatures, yung nakakapag-adapt tayo kung yung nakikita natin sa society natin. So, we're social creatures ang tawag. Kaya maraming tinatawag na herd mentality. Yung herd mentality, kung ano yung nakita mong ginagawa ng karamihang tao, gagayahin mo din. Herd, ibig sabihin, H-E-R-D. General herd. Parang pag nanonood kayo ng Discovery Channel, for example, makikita niyo yung mga buffalo o yung mga wilder beasts. When they go to one direction, makikita mo thousands of them go to one direction. Pag tinanong mo yung mga nasa likod, ba't ka dyan tumatakbo? Kung nagsasalita lang yun, ano sasabihin? Eh, doon papunta lahat eh. Kaya dito rin ako. Nakuha niyo? They do not have the mind of their own anymore. Why? They just follow what is the herd. Pag may nakita kang pa isa-isa, padala-dalawang buffalo na nawawala sa direksyon, ano sasabihin mo? Ay, kawawa. Ay, nawawala. O kaya, ay, tanga. Tama mali. O kaya sasabihin mo, ay, naku, yan ang pagkain ng lion mamaya. Kasi nag-iwanan sila. Ganun din. Ikaw, pag may ginawa kang kakaiba, sa ginagawa ng traditional, mali ka. Ang general herd, pag graduate, go to school, get good grades, and go look for a good job. Trabaho. Trabaho. OFW. OFW. Pag nag-networking ka, kalaban mo lahat. Sabihin sa'yo nung iba, ay, tanga. Kasi naiiba ka eh. Kasi lahat, iisa direksyon, ikaw, nag-networking, ay, baliw. Nagpauto. Nagpa-brainwash. Ay, mukhang pera. Ay, nababaliw na siya. Pag hindi mo sinunod yung karamihan, ikaw ang mali. Ang tawag doon, herd mentality. That explains why kalaban mo lahat pag nag-networking ka. Kasi ang tradisyon, hindi networking eh. Ang tradisyon, trabaho. Eh, nag-network ka. Pero let me tell you this, not because everybody is doing it, it is the right thing to do. For all you know, iniba mo, pero ikaw ang tama pala ang direksyon. Herd mentality. Yung iba natatakot sa hirap. Ang mindset ng mga successful na tao, ladies and gentlemen, kasama ang sacrifice, kasama ang challenges sa pag-asenso. Eh, ang mindset ng maraming tao, ano? Dapat umasenso kahit walang challenges. Hindi pwede mangyari yun. Kaya kung dito nahihirapan ka, it's normal. Hindi abnormal ang nahihirapan. Yung iba kasi ganito. Ito, kasama sa mindset ng maraming Pinoy. Napakahilig sa sign. Lord, pang 3 months na ako, Lord, na wala pa akong kita. Sign yan, sign. Yung iba, pag di pa ako may tawan pa, yung sign yan. Ang hilig sa sign. Alam mo, ikaw ang gagawa ng buhay mo. Walang ibang tao. Sabi nga nila, you cannot get someone to do your push-ups for you. Gusto mo magpalaki ng chest mo, ikaw mag-push up. Huwag kang kukuha ng push-up ka nga para lumaki itong dibdib ko, bro. Push-up ka nga. Tonight, you will have to take charge of your life. Many of us has been passenger throughout our lives. You let others take control of you. You let your emotions control of you. Di ba may kwento dyan, yung sasakyan? Kasama yung family, they traveled to Baguio. Unfortunately, on the way to Baguio, they had an accident, tapos nahulog yung sasakyan nila sa bangin, sa ravine. Ang naiwan lang na nabuhay, yung unggoy na pet nila.
Lahat patay. In-interview yung unggoy. What happened? Eh, nakakapag-interpret. Sabi ng unggoy, yung ano daw, daldal ng daldal. Kaya, ibig sabihin, yung lalaki, yung ano daw, yung lalaki, tsaka yung asawa niya, kaya nag-aaway. Namatay. Eh, yung mga anak, anong ginagawa? Mga anak daw, tulog. Eh, ikaw, anong ginagawa mo? Sabi sa unggoy. Yung unggoy, siya pala nagda-drive. Kaya na-aksidente. How many of us let our monkeys drive our life? How many of you let your dramas in life drive your life? How many of you let your emotions drive your life? How many of you let your past drive your life? Ayoko mag-network. Wala namang nangyari sa akin dyan dati. Ayoko na mag-boyfriend. Niwan naman ako dati. Ayoko na mag-girlfriend. Tinutime ako. How many of you let your situation in life drive your life? Tonight, you will have to make a decision to let go of those things that no longer serve you. Palitan mo yung mindset mo, lahat ng bagay, kasama tao dyan, na hindi na nakakatulong sa'yo, makipag-break ka na sa kanya. Sabihin mo sa drama mo ngayon, break na tayo. Kaya lang mga Pilipino, tagal mag-move on. Kahit sa emotions, mag-on, mag-MU, mga mag-on. Tagal mag-break. Pag nag-break, sabihin ng isa, di ko kaya. May mas malala. Mamamatay ako. Yan ang